Magandang umaga mga bata. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating aralin. Naalala niyo pa ba kung ano yung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo? Tama. Ang pinag-aralan natin nung nakaraang linggo ay ang mga elemento ng sining. Sino sa inyo makakapagbigay ng isang halimbawa or isang elemento ng sining? Sige nga, Joshua. Tama. Ang linya ay isang elemento ng sining. Sino pa? Ano pa yung naalala nyo sa mga elemento ng sining? Ana? Correct. Ang hugis ay isang uri or isang elemento ng sining. Ngayon, bago tayong magpatuloy sa ating susunod na aralin, tayo muna tumayo lahat para sa isang masiglang gawain. Okay? Ngayon, kakanta si teacher, tapos kayo ay sasabay. Ang ating kanta ay tungkol sa mga kulay. Okay? Red color, where are you? Here I am, how do you do? Green color, where are you? Here I am, how do you do? Blue color, where are you? Here I am, how do you do? Yellow color, where are you? Here I am, how do you do? Purple color, where are you? Here I am, how do you do? Ayan, yun yung ating pampasiglang awitin or gawain tungkol sa mga kulay. Maaaring may idea na kayo or naisip nyo na kung ano yung sunod natin na tatalakayin. Tama! Ang susunod na tinatalakayin ay isang elemento ng sining. Yan yung kulay. Ano nga bang kulay? Ayon dito, ang kulay ay mga katangiang bahid ng mga bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. Tama, lahat ay nakikita natin sa paligid na may kulay or yung asol, birdie, yun ang tinatawag natin na kulay na makikita sa ating mga mata na pwedeng matingkad daw or mapusyaw katulad ng suot ko ngayon. Ako ay nakasuot ng kulay birdie na isang uri ng matingkad na kulay. Sunod, meron daw dalawang klase ang uri ng kulay. Ito yung pangunahing kulay at pangalawang kulay. Sa pangunahing kulay, doon daw nabibilang ang kulay na pula, dilaw, at asul. Ito yung pula, dilaw, at asul. Ito daw yung mga kulay na nabibilang sa pangunahing kulay. Mga bata, tandaan nyo, pag narinig nyo ang salitang pangunahing kulay, pula, dilaw, at asul. Yun ang mga tatlong kulay na nabibilang sa pangunahing kulay or sa salitang Ingles, primary colors. Pangalawa naman, ang mga kulay na nabibilang sa pangalawang kulay or sa English is secondary color ay ang birdie, kahil, at lila. Ang birdie, of course, green, din kahil, orange, din lila, yung purple. Ito yun. Wala akong orange or wala akong kahil. Ito yun. Birdie, tapos lila. Ito naman sila ay nabibilong or nabibilang sa pangalawang kulay or sa English is secondary colors. Yung ibang mga kulay daw na nakikita natin na hindi ko nabanggit sa primary color at sa secondary color ay sila ang tinatawag na tint or shades. Ano nga ba yung tint? Ang tint ay maliwanag na halaga o value na nilikha sa pamamagitan ng paghahalo ng isang kulay sa puti. Ito ang halimbawa ng tint. Ito. Ang pink daw, o yung kulay na, kikita ba? Yan. Ang pink daw, o yung kulay na rosas, ito sa taas, ay halimbawa ng tint.
or ang kulay na pinaghahalo or isang kulay na hinahaluan ng kulay puti. Pag pink or rosas, ibig sabihin, kulay pula na hinaluan ng kulay puti. Ang kinalalabasan niyan is pink o rosas. So, ang pink pala ay isang tint na pula at pinaghalo na puti. Pangalawa naman ito sa baba, kung nakikita nyo, ay light blue. So, ang light blue pala ay isang tint ng kulay na blue na hinaluan ng kulay na puti. Ang mga tint daw ay nagbibigay ng maaliwalas sa ating mga paningin. Kasi, ito ay mga maliliwanag na kulay or light katulad ng pink or blue. Ang sunod naman natin ay ang iba pa palang klase ng tint. Okay. Ito yung ibang klase ng tint. Okay. Yun nga. Kanina, narinig natin na ang red daw ay pag hinaluan ng puti ay magiging pink. Ang sunod naman, pag ang kulay ni yellow at hinaluan ng puti ay magiging yellow pastel. Pag ang blue naman, nahaluan ng puti, magiging light blue. Ang green, pag nahaluan ng kulay puti, magiging light green. Yung orange, pag nahaluan ng puti, ay magiging orange pastel. At yung violet, pag nahaluan ng puti, ay magiging lavender. Yun yung mga ibang klase ng kulay ng tint. Dumako naman tayo sa shade. Ano nga ba ang shade? Ang shade ay madilim na halaga o value na ginawa sa pamamagitan ng paghahalo ng isang kulay sa itim. Kung kanina ay puti yung hinahalo at yun ang tinatawag na tint, ngayon naman, ang shade naman daw ay kulay itim ang hinahalo sa ibang kulay para matawag siyang shade. So, isang halimbawa ng shade ay yung kulay pula, ito, nahaluan ng itim, ay magiging maroon. Yan yung resulta pag ang kulay na pula ay mahahaluan ng kulay ng itim. Pangalawa naman, yung kulay na asol or blue, pag nahaluan ng kulay na itim ay magiging navy blue. Yan ang tinatawag na shade. Kaya minsan maririnig natin yung anong shade ng blue bang bibili natin? Anong shade ba ng pulang bibili natin? Kasi may iba't ibang shade ang isang bagay na pwede nating makita katulad ng sa mga t-shirt. 'Di ba? Pag halimbawa sasalubong tayo ng bagong taon, nagpipili tayo ng anong shade ng kulay ang pipiliin natin kasi pag sinabing blue, hindi lang naman isa yung blue. Pag sinabing pula, hindi lang naman isang pula, maraming klaseng pagkapula or pagka-blue. Ang ibang kulay naman na nahaluan ng itim or ibang tawag ng shade ay pag ang yellow nahaluan ng itim, matatawag siyang marigold yellow. Pag ang blue mahahaluan ng itim, navy blue. Yung pula mahaluan ng itim, magiging maroon. Yung green mahaluan ng itim, magiging dark green. Samantala, yung orange, pag nahaluan ng kulay na itim or black, magiging dark orange. At ang violet, pag nahaluan ng kulay itim, magiging dark violet. Ayan, mga bata. Ngayon, para sa inyong mga asignatura or gawaing bahay, ay makikita nyo ito sa inyong mga kwaderno. Ito ay nakadikit na kung ano yung kailangan nyo gawin pag uwi nyo sa bahay. Buksan nyo na lang at ito'y gagawin nyo mamaya. Ayan, mga bata, maraming salamat at makita-kita tayo ulit bukas. Thank you!